Tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang mahalagang balita tungkol sa seguridad sa Europa ang lumitaw ngayong araw. Ayon sa isang source na may kaalaman sa kasunduan, pinupondohan ng Alemanya ang pagbili ng 50,000 drone na pang-atake para sa Ukraine. Isa ito sa pinakamalalaking kilalang pagbili ng mga drone na sinuportahan ng isang pamahalaang kaluranin para sa Kiev. Ipinapakita ng kasunduang ito ang patuloy na paglawak ng suportang militar ng Europa sa Ukraine habang nagpapatuloy ang digmaan. Ang malaking order na ito ay binubuo ng mga Strike FPV drone. Ang mga ito ay idinisenyo at ginawa ng Skyfall, isang kilalang tagagawa ng drone mula sa Ukraine. Sa pamamagitan ng kontratang ito, madaragdagan ang kakayahan ng Ukraine na magsagawa ng mga operasyong gumagamit ng drone. Ipinapakita rin ito ang lumalaking kakayahan ng lokal na industriya ng depensa ng bansa na gumawa ng mga kagamitang pandigma. Bukod sa pagkakagawa sa Ukraine, ang mga drone ay nilagyan din ng sopistikadong programang pangkontrol mula sa Oterion, isang kumpanyang teknolohiyang pandepensa na nakabase sa Estados Unidos. Idinisenyo ang sistema upang autonomong subaybayan at tamaan ang mga gumagalaw na target sa huling bahagi ng paglipad. Dahil dito nababawasan ang pagdepende ng drone sa tuloy-tuloy na paggabay mula sa tagapagpatakbo nito sa lupa, lalo na kapag nagkaroon ng panggagambala sa signal. Kinumpirma ni Lawrence Mayer, punong ehekutibo ng Oterion, na ang kontrata ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 70 milyong euro o katumbas ng halos 103 milyong dolyar. Sinabi niyang ang pondo ay nagmula sa isang bansang Europeo. Hiwalay namang kinumpirma ng Skyfall ang pakikilahok ng Alemanya sa proyekto. Ipinapakita ng ganitong kalaking pamumuhunan ang lumalaking papel ng mga drone sa modernong pakikidigma. Ayon pa kay Mayer, na ihatid na sa Ukraine ang ilan sa mga drone. Ang natitirang bahagi ng 50,000 unit ay nakatakdang ipadala ng sunod-sunod sa loob ng kasalukuyang taon. Hindi pa malinaw kung ilan sa mga naunang naihatid na drone ang aktibong ginagamit na sa larangan. Gayunman, ipinapakita ng mabilis na paggawa at paghahatid ang malaking pangangailangan ng Ukraine para sa karagdagang kagamitang militar. Bagaman kinumpirma ng Skyfall ang pakikilahok ng Alemanya, tumanggi ang kumpanya na magbigay ng karagdagang detalye tungkol sa transaksyon. Hindi rin nagbigay ng komento ang Ministry ng Depensa ng Ukraine. Samantala, tumanggi ring maglabas ng detalye ang Ministry ng Depensa ng Alemanya dahil sa seguridad ng mga operasyon. Karaniwan ang ganitong antas ng pagiging lihim sa mga sensitibong kasunduang militar. Sa mahigit 4 na taon ng digmaan laban sa Russia, malaki ang naging pagdepende ng Ukraine sa iba't ibang uri ng sasakyang walang piloto, lalo na sa mga drone. Gumagawa ang bansa ng milyon-milyong unit taon-taon, habang nagsasagawa ang mga tropa nito ng libu-libong misyong gumagamit ng drone araw-araw. Ginagamit ang mga ito sa pagmamatyag, pagtukoy ng mga target at pagsasagawa ng mga pag-atake sa iba't ibang bahagi ng larangan. Ang Strike ay isang murang gawin ngunit epektibong uri ng drone na unang ginamit sa Ukraine noong 2023. Kamakailan ay nakakuha ito ng pansin sa ibang mga bansa dahil sa pagganap nito sa labanan at sa mababang gastos ng paggawa. Ipinapakita nito ang lumalaking halaga ng mga murang drone sa isang digmaang nangangailangan ng napakaraming kagamitan na maaaring mabilis na palitan. Ang isang bersyon na tinatawag na Strike 10F ay magkasamang binuo ng Skyfall at Skycutter, isang kumpanyang mula sa United Kingdom. Kamakailan ay nanguna ito sa unang yugto ng isang kompetisyong pinangangasiwaan ng Pentagon ng Estados Unidos. Ang resulta ay nagpapakita na ang teknolohiyang binuo sa Ukraine ay nakakuha ng pansin sa isang mahalagang programang militar ng Amerika. Ang kompetisyong ito ay bahagi ng isang inisyatiba ng Estados Unidos na nagkakahalaga ng 1 bilyon at 100 milyong dolyar. Layunin nitong bumili ng daan-daang libong drone na idinisenyong bumangga sa target at hindi na bumalik pagkatapos ng pag-atake. Sa pamamagitan ng programang ito, nais ng Estados Unidos na palawakin ang paggamit ng mga teknolohiyang napatunayan na sa mga aktwal na labanan. Inihayag din ng Oterion na ginagamit ang programang pangkontrol nito sa iba pang mga drone na kalahok sa nasabing kompetisyon. Ipinapakita nito ang malawak na paggamit ng teknolohiya ng kumpanya sa pagbuo ng susunod na henerasyon ng mga drone. Ang pagsasama ng programang pangkontrol mula sa Estados Unidos at ng katawan ng drone na ginawa sa Ukraine ay maaaring magpahusay sa kakayahan ng mga ito na subaybayan at tamaan ang mga gumagalaw na target.
Sinabi rin ni Mayer na tumutulong ang Oterion sa pagtustos ng kabuang 100,000 drone para sa Ukraine ngayong taon sa pakikipagtulungan sa iba't ibang tagagawa. Ang malawakang proyektong ito ay pinopondohan ng ilang pamahalaang kanluranin. Ipinapakita nito ang patuloy na koordinasyon ng mga bansang nagbibigay ng suportang militar sa Ukraine. Kasama rin sa mga proyektong ito ang isang hiwalay na kontrata mula sa Pentagon na nagkakahalaga ng 50 milyong dolyar. Saklaw nito ang paghahatid ng 33,000 drone para sa Ukraine. Ayon kay Mayor na ihatid na ang lahat ng unit na kabilang sa kontratang ito. Bahagi ito ng patuloy na tulong militar na ibinibigay ng Estados Unidos sa Kyiv. Noong nakaraang buwan, inihayag din ng United Kingdom na magbibigay ito ng 150,000 drone sa Ukraine bago matapos ang kasalukuyang taon. Ang hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na suportang pinansyal at militar ng Britanya. Layunin nitong palakasin ang kakayahan ng Ukraine na ipagtanggol ang teritoryo at soberanya nito habang nagpapatuloy ang digmaan. Ang 150,000 drone ay bahagi ng mas malawak na paketeng militar ng United Kingdom na nagkakahalaga ng 752 milyong pound o mahigit 1 bilyong dolyar. Kasama rin sa paketeng ito ang iba pang kagamitang pandepensa. Ipinapakita ng antas ng suportang ito na nananatiling mahalagang prioridad para sa ilang bansang kanluranin ang patuloy na pagtulong sa Ukraine. Ang pagtutulungan ng mga bansang kanluranin sa pagbibigay ng mga drone ay nagpapakita ng mahalagang pagbabago sa estratehiya ng modernong pakikidigma. Sa halip na umasa lamang sa napakamamahal na tangke, misil at eroplanong pandigma, lumalaki ang papel ng mga murang drone na maaaring gawin at ipadala ng maramihan. Nagbibigay ang mga ito ng karagdagang kakayahan sa pagmamatyag at pag-atake laban sa mas malalaki at mas tradisyonal na puwersang militar. Dahil sa mabilis na pag-unlad ng teknolohiya, patuloy ding nagbabago ang labanan sa himpapawid. Ang paggamit ng artipisyal na intelihensiya at mga autonomong sistemang sumusubaybay ay maaaring makatulong upang mabawasan ang epekto ng mga sistemang nanggagambala sa elektronikong signal. Dahil dito, nagiging mas mabilis ang karera sa pagitan ng pagbuo ng mga bagong drone at ng mga teknolohiyang ginagamit upang pigilan ang mga ito. Bukod sa tulong mula sa ibang bansa, patuloy ding lumalawak ang sariling industriya ng Ukraine sa paggawa ng mga drone sa kabila ng mga pag-atake sa ilang pasilidad. Ang lokal na produksyon ay nagbibigay sa bansa ng kakayahang mabilis na baguhin at iakma ang mga drone batay sa aktual na karanasan ng mga sundalo sa larangan. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng lokal na paggawa sa pagpapanatili ng supply ng kagamitang militar. Ang pagpopondo ng Alemanya sa mga drone na ginawa sa Ukraine ay nagpapakita rin ng isang bagong modelo ng tulong militar. Sa halip na kagamitan lamang ang direktang ipadala, pinopondohan ng ilang bansang kanluranin ang lokal na industriya ng depensa ng Ukraine. Nakatutulong ang paraang ito sa ekonomiya ng bansa at maaari ring magpalakas sa pangmatagalang kakayahan nitong gumawa at magpanatili ng sariling kagamitang militar. Sa kabuuan ng pagpupondo ng Alemanya sa 50,000 strike drone ay nagpapakita ng patuloy na paglawak ng papel ng mga drone sa digmaan sa Ukraine. Maaari nitong madagdagan ang kakayahan ng Kyiv sa mga operasyon sa larangan, ngunit nananatiling hindi malinaw kung gaano kalaki ang magiging epekto nito sa pangkalahatang takbo ng digmaan. Patuloy nating susubaybayan ang mga susunod na pag-unlad tungkol sa kasunduang ito at sa nagbabagong paggamit ng teknolohiya sa modernong pakikidigma.